Halo RS5 Smartwatch. Pag-usapan natin yan dito sa aking channel. Let's go! Ngayon, alamin natin ano nga ba ang inside the box nitong smartwatch na ito once na nag-purchase tayo. So, by the way guys, napaka-easy lang niyang i-unbox. Ayun, ganyan lang siya kadali. So, once na in-open niyo yung box, bubungad na kagad sa inyo. Wala nang patumpik-tumpik pa yung main unit. Ayan siya, napakaganda, napaka-premium ng itsura. Right after nyo ma-unbox the main unit, next is the charging cable. Ito siya, ayan. So, medyo mahaba na rin siya. Wala siyang kasamang adapter. Next is the pre-strap. Ayan, so may libre na pong strap yan, which is yung tinatawag na braided strap. And lastly na makita ninyo inside the box is the user manual. So, let's start exploring the Halo RS5 smartwatch. So, ito yung actual unit. I-turn on natin siya. So, ito yung interface na bubungad sa inyo. So, ang sabi dito is, hello, welcome. So, try natin i-set up. Napaka-basic lang naman ito guys i-set up. Hindi naman siya komplikado. So, may mga guide naman. So, like for example, this one, ayan, all you need to do is to scan this QR code using your smartphone. So, i-try natin siyang i-scan kung ano mangyayari. Ayan. So, nung in-scan natin siya, napunta tayo sa website ni Halo and click natin yung Google Play. Ayan, so all you need to do is to install the Halo Fan application. Once you open the app, ayan, so all you need to do is to agree for the terms and condition and then sign up. Alright, so hindi naman komplikado mag-sign up dito. All you need to do is to choose between email address or simply the Facebook. Ayan, so ako, choose ko is the Facebook para less hassle mag-set up. Ayan, so mag-a-agree ka lang na magko-continue ka or magla-login ka using your Facebook account. Ayan, so antayin mo lang yan and then isi-select mo lang dyan is that yung country mo which is ito, Philippines. Alright, so right after ma-select mo yung Philippines, antayin mo lang din again. And then, ayan, maglalagay ka dyan ng mismong nickname mo. Pwede mong ilagay yung nickname or something like yung name mo. Also, i-customize mo ngayon dito yung avatar. And then, yung mga basic na mga information ng health mo, like yung weight, yung height, and so on. Ayan, napakadali lang yung i-set up, guys. Hindi siya komplikado. So, ito yung mismong home ng application. Ayan siya. So, may kita mo na ngayon dito yung plus sign, which is, ayan, mag-a-agree ka lang, magko-continue ka lang. So, ang mangyayari dito, mag-a-add ka ngayon ng bagong watch, which is ito nga, si Halo RS5 na bago. Ayan. So, ito turn on mo ulit and then all you need to do is to scan. Ayan. And then, madidetect na niya yan. Mag-a-agree ka lang sa mismong smartwatch. Ayan. So, paired successfully. Ganun lang siya kadali. And then, ayan, i-allow mo lang syempre dyan yung mga basic information like notification, yung mga location, or simply like yung mga contacts and so on na gusto mong masync on your smartwatch. Ayan. So, i-allow mo lang yan and then, i-click mo lang syempre yung activate. Ayan. So, basic lang yan na pag-set up. Walang kakumplikado dyan. And then, ayan, if you want to turn on the notification, ayan, so ito turn on mo lang yan sa notification settings. Ayan, o, diba? So, ito yung nakikita ninyong actual on how to set up the Halo smartwatch on your smartphone. Ayan. So, pag hindi kasi naka-turn on yon, syempre, pag may mga pumapasok sa smartwatch mo na, or what I mean, sa smartphone mo, hindi yung makikita pag hindi naka-turn on. Kaya, need mo i-turn on yung mga iba't ibang application para syempre, yung mga notification, may kita mo sa mismong Halo RS5 smartwatch. Ayan. So, ito yung interface ng mismong app. Diyan mo makikita or diyan mo pwedeng i-customize yung mga watch faces and so on. Itong smartwatch na ito. So, napakadali lang yan. Select ka lang ng face na gusto mo ng smartwatch and then, ayan, i-ano mo lang, i-apply mo lang and magugulat ka, naka-apply na yan sa mismong smartwatch mo. Ayan. Kung makikita nyo dito, nagsisync siya. So, basically, yung bagong interface na po yung makikita nyo dyan, which is kung ano yung sinelect ninyo. Ayan. So, ayan na, di ba? So, sinink mo lang and then, ayan, makikita mo na ngayon sa smartwatch mo. Ang sunod na dapat gawin is i-firmware update yung mismong watch. That's part of the setup, di ba? So, ayan. So, antayin nyo lang yan mag 100% itong upgrade na yan. So, pag nag 100% yan, pwede nyo na pong gamitin yung smartwatch. So, ang advantage kapag updated yung software, syempre, mas optimize yung performance or mas mabilis yung pinaka-performance ng smartwatch. Ngayon naman, kamustahin natin ang display niya. As you can see, this is the actual display of the Halo RS5.
Ang ganda, di ba? Napaka-vibrant because they have 2.01 inches display. So, malaki na po yan para sa isang smartwatch. Parang typical na relo yung laki niya. Ano? So, ang malupit doon, hindi ito tinipid kasi naka-AMOLED screen ito. Imagine that, AMOLED screen. Yes, you heard it right. Kaya naman kung gagamitin nyo to outdoor, as you can see, di ba? Kitang-kita pa rin po yung display. Ayan siya, oh. And at the same time, alam naman natin na ang AMOLED is less battery consumption. At hindi lang doon natatapos yung ganda ng display nito. Just take a look kung paano ko siya tinatouch, ha. Napaka-smooth, di ba? You know why? Meron lang naman tong 60 Hz refresh rate. Kaya naman, kapag nag-browse kayo sa mismong screen nitong smartwatch na ito, talagang silky smooth screen ang inyong mapipil. Ayun, no? Kung magtitingin kayo ng mga notification, ayun, no, di ba? Ang sarap niyang tignan ng transition, di ba? So, ito yung actual nung smartwatch kung sakali man na gamit na natin siya. So, you can feel the ultra-thin design and lightweight wherein kahit na babae o lalaki yung gumamit nito is talagang ma-appreciate mo. Kumbaga, hindi siya hassle or hindi siya sagabal for your daily lifestyle. At hindi lang yon, sinamahan pa to ng curved frame design wherein nakakadagdag talaga ng premiumness look sa smartwatch na ito na alam mo yun, masasabi ko na pwede mong i-ailin tulad sa mga top of the line na smartwatch today sa market, sa unang tingin mo. Ano? At kung mapapansin niyo so malaki yung screen niya pero compact size pa rin siya dahil 75% na po yung screen to body ratio nito. Ngayon naman, kamustahin natin yung quality or the durability nitong smartwatch na ito. So, kamusta kaya? So, anong materials na ginamit? Well, guys, magugulat kayo dahil ginamitan lang naman to ng aircraft grade metal. Yup, you heard it right again. Naka-metal na po yung pinaka-frame nitong smartwatch na ito. Imagine sa price na meron ito, hindi po siya kagaya ng ibang smartwatch sa market na naka-plastic lang po yung frame. Ito po is naka-aircraft grade metal. Kaya naman yung durability is given po for this smartwatch. Ayun, Kaya naman kung more on outdoor activity kayo, is perfect tong smartwatch na to. So, napaka-featherweight niya and at the same time, the durability itself, sabi kong is given. So, for the weight, they have only 51 grams and yung thickness niya is 10.5 mm only. Kaya naman napakasarap niyang gamitin sa kamay. Parang wala kang suot. At idagdag na rin syempre sa durability niya, if ever man na maabutan ka ng ulan or something like accidentally nabasa or something like nailubog mo, nothing to worry kasi itong smartwatch na ito is certified IP68 wherein pwede mo na itong ilubog sa water. So, hindi ka mag-worry na basta-basta siya masira. At kung gusto mong mag-customize ng smartwatch faces, nothing to worry. Sobrang dami nyo pong pagpipilian for over 100 personalized watch faces para sa smartwatch na ito. Punta lang kayo sa mismong application niya, go to Face Gallery, and then ayan, dyan nyo na po makikita yung iba't ibang watch faces. So, kahit na daily, magpalit kayo ng watch faces na babagay sa lifestyle niyo, pwede nyo pong gawin yun. Less hassle na rin kung gusto mo magpalit ng watch faces ng mabilisan kasi rotatable na po yung mechanical crown nito which is pwede mong gamitin pampalit po ng watch faces or even pang scroll. At ang malupit pa dito, mafe-feel mo yung mechanical crown nito kasi meron po talaga siyang vibration or sounds like this one. At kagaya ng ibang smartwatch, pwede na rin kayo dito sumagot ng tawag. Ayan siya. So, hindi nyo na kailangan pang sagutin sa smartphone. Dito na lang po sa smartwatch. So, i-try natin siya. Can you hear me? Yes, I can hear you. Hello, can you hear me? Hello? Yes. Yes. Is Test. there any problem? No, just testing. Okay. At kung nasa meeting naman kayo or ayaw nyo sagutin yung incoming calls, pwede na kayo mag-quick reply. Ayan siya. Just click yung gusto ninyong i-quick reply dun sa caller and then they automatically text kung ano po yung sinelect ninyo. Ayan. So, ganyan yung makikita ni caller. Isa pang very useful feature na meron sa smartwatch na ito is that yung mga feature na makikita ninyo sa mga high-end smartwatch. Ito yung pwede kayo mag-add ng contact for emergency purposes. So, ganito lang siya kadali. Ayan, pupunta ka lang sa mismong app, again, nung mismong application na dinownload natin kanina, and then find the SOS or emergency, and then yan, mag-a-add ka lang dyan ng contact. Paano siya gamitin? If ever na may nangyari sa atin di maganda, all you need to do is press triple times yung natin, rotatable crown sa gilid. Ayun siya. And then they automatically dial dun sa contact na isinet niyo. So, ito yung actual.
Test. Hello? Hey. Yes? Any problem? No problem. Just a testing. Okay. You heard me? Hello, testing. Can you hear me? 1, 2, 3, 4, 5. Can you sing? Can you sing? Yeah, I can hear you. Can you sing? Can I sing? Yeah. Also, they have the Find My Watch feature. So just simply click that if you want to locate your smartwatch. Also, you can use this smartwatch as a remote control of your camera, like this one. Also, they have the fitness sidekick feature wherein they have the capabilities to, to display the health monitoring feature of this smartwatch. And then one of the advantages as well is you can now select or detect multiple sports activities. And also, you can now choose in different or 150 plus various exercise modes. At since AMOLED nga yung display na ginamit sa kanya, pwede mo lang i-activate dito yung AOD feature or the always on display, wherein ito yung hindi mo na kailangan pang time to time ito-turn on yung screen ka para lang makita yung oras. So, magkakaroon ka dito ng black and white na display ng inyong clock or the date itself. Ayan, ganyan yung actual kapag naka-always on display. So, by that feature, mas mapoprolong pa yung battery life. By the way, kapag ka naka-always on display, mas tatagal po yung battery niya. Hindi nyo na kailangan mag-charge to time. So, kapag naka-AOD mode siya, 3 days. Kapag ka typical mode ng smartwatch, 9 days. And kapag ka naka-long battery mode naman, up to 20 days po. So, yung long battery mode naman, basically, may kita nyo lang dito is yung basic na watch faces. At kahit nga wala tong kasamang adapter, you can now easily plug the USB to any USB port. And then, ayan, mag-charge na po kaagad yung smartwatch ninyo. Ganun lang siya kasimple. By the way, magnetic type po pala yung pinaka-charging niya. So, just simply put the magnetic dun sa back. Ayan siya. So, napaka-convenient, napaka-less hassle, di ba? Ayan siya, oh. So, makapit yan para kahit nahawakan ninyo yung watch, hindi po na-disconnect yung charger sa kanya. Ayan siya, oh. Di ba? Yan yung actual na charging nitong smartwatch na Halo RS5. So, hindi lang yan. Sobrang dami pa niyang features na pwede kayong ma-enjoy. So, bahala na kayong mamili. Sobrang dami pang pagpipilian dito. So, meron pa yan mga calculator, yung mga typical na daily needs natin na may kita rin sa smartphone like yung alarm clock, yung mga ganon, and so on, control music, ayan. So, ang dami pa. So, just kindly explore na lang po the Halo RS5 if nag-purchase kayo.